Bago kayo mag-vlog, mag-isip muna kayo kung ayaw ninyo tirahin kayo ni Epifanio Labrador dito sa aming programang Reaction Mo, Birrada Ko. Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo mga tolonggis na mga vlogger kayo, magsitahimik na kayo dahil pag ako ang nakaharap ninyo, siguradong mawawalis kayo. Ibabaon ko kayo sa hukay na walang lupa-lupa. Ha? Baka gusto nyo sampaling ko kayo na walang kamay-kamay o sipahin ko kayo na walang papa. Bahala na kayo mag-isip kung paano ko gagawin yun. Isang magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli po nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador dito po sa ating programa Reaction Mo, Birrada Ko. Okay, bago po tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, tulad po ng ating nakasanayan, binabati muna po natin ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ating mga kababayan sa abroad at syempre yung ating po mga bago mga subscribers, maraming salamat po sa inyong lahat ha. At syempre yung ating pong minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., magandang umaga po sa iyo mahal na Pangulo, maging ang ating minamahal House Speaker Martin Romualdez at syempre yung ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, magandang araw po sa inyong lahat. Okay, hindi na po natin patatagalin pa mga minamahal ko mga kababayan, ito po ang ating pag-uusapan ngayon, napakahalaga po ito, talagang nakakatawa ito si Bongo. Biro mo sabi niya, nagtanong po ito, ako'y natatawa talaga dito sa balalay nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Abay, biruin mo ba naman nagtanong, bakit daw siya isasama? Bakit daw siya napasama? Gonggong ka palang demonyo ka. Anong hindi ka isasama? Lahat halos ng transaksyon ng amo mo, lahat ng ginagawa ng amo mo, pati magpunta sa CR ng amo mo, nandun kang hayop ka, tapos ngayon magtataka ka pa. Bakit ka nagtatanong Bongo kung bakit ka isasama? Anong gusto mo? Libre ka? Siraulo ka, gago ka. Hindi pwedeng mangyari yun. Sumasama ka lang ba sa amo mo dahil gusto mo lang pera? Gusto mo lang saya? Pero pagdating sa ganito na kayo ay kakasuhan na, ayaw mo na? Ay talagang sabagay kung kanino ba naman ito magmamana, wala nang iba kundi sa kanyang amo rin naman. Ahas. Ito yung ahas na kumbaga galing po sa China. Ito yata yung sinasabing Black Dragon. Hindi pala Black Stick pala, hindi pala Black Dragon. So mga kababayan ko, kasi nga naman ewan ko kung bakit niya sinasabi yun, samantalang alam niya na yun, di ba? Dapat alam niya na yun na kahit anong mangyari, mangyari sa bossing niya, kasama siya, di ba? Pero tila ang ginagawa yata nito ni Bongo, tila umiiksit, tila ayaw nang sumabay sa amo niya, ayaw nang umano sa amo niya. Baka naman alam niyo na, di ba? Ito na yung sinasabi natin dito, di ba? Ito na yung sinasabi natin dito, pagdating ng panahon, etong mga hayop at mga demonyong mga alagad ni Rodrigo Roa Duterte, iiwanan din siya nito. Iiwanan din siya nito. Alam mo naman, sa kanino pa ba magmamana yung mga tao niya? Sa kanya. Sa kanya lang naman nakakita ng mga katarantaduhang diskarte etong kanyang mga alagad. Siyempre, siya rin ang dahilan kung bakit nagtaasan yung mga sungay nito. Na kung saan, baka dumating pa nga yung araw, yung panahon, yung mga sungay din nito ang isusungag nila dito kay Rodrigo Roa Duterte. Pero ganun pa man, ganun talaga ang buhay mafia. Ganun talaga ang buhay dyan sa sindikato. Kapag alanganin na talaga, wala na. Isusugal na nila. Ibibenta na nila yung kanilang amo, yung kanilang Diyos na kinikilala. Walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte. Pero dumako muna tayo dito sa kanyang tanong. Bakit ka idadamay? Sabi mo, tarantado ka pala Alam mo ang lahat-lahat. Alam ko na lahat ng mga pangyayari ng panahon na ang amo mo ang pangulo ng bansang ito, alam mo kung ano-ano ang mga nangyari at alam mo kung ano ang totoo at alam mo ang naging resulta ng lahat.
Ha? At alam ng lahat, alam ng mga taga Quadcom na alam mo yung nangyayari doon kay Ruhina Garma. Alam mo yung nangyari doon sa nangyari sa pagpatay sa 3 Chinese drug lords. Doon sa kulungan diyan sa may Tagum City. Walang bagay na hindi mo alam, Bongo. Walang bagay na wala ka doon. Walang pangyayari na wala ka sa likuran ng amo mo. Kaya huwag kang magmalinis kang hayop ka. Lahat ng ginawa ng amo mo, maging ginawa ni Michael Yang, alam mo yun. Kaya siguro, nagtatanong-tanungan ka dahil gusto mong iligtas ang sarili mo. Alam ng taong bayan yan, Bongo. Kaya huwag ka nang umiksit pa. Huwag ka nang magdahilan pa. Dahil talagang kasama kang makukulong ng amo mong demonyo ka. Kasama ka ng amo mong magdurusa. Kasama ka ng amo mo nahaharap doon sa impyerno. Kasama ka, kaya wag ka nang magmalinis, Bongo. Mula ulo hanggang paa, alam mo kung sino si Rodrigo Roa Duterte. At alam ko rin na pati doon sa kubeta sumasama ka. Pati sa pagtulog ng amo mo kasama ka. Dahil yan talaga ang trabaho mo. Kaya nga nung naging senador ka, naging 2 term na yung tama, 2 term ka naging senador. Kanino ka ba nagserbisyo? Hindi naman sa taong bayan nagserbisyo ka. Alam mo kanino? Kay Rodrigo Roa Duterte. Nagserbisyo ka sa isang demonyong tao. Yan ang katotohanan. Hindi ka talaga nagserbisyo sa mga Pilipino. Ang pinagsilbihan mo yung amo mo na naging dahilan kung bakit ka naging senador, kang hayop, kang demonyo ka. Pero ganun pa man, Bongo, isa lang ang masasabi ko, lalong-lalo na sa amo mo. Sa inyong lahat, lalong-lalo na kay Bato, good luck na lang sa inyo. At maligayang Pasko sa inyo, mga demonyo kayo. Buti sana kung magiging maligaya kayo. Pero sa tingin ko, hindi kayo magiging maligaya. Hindi kayo magiging maligaya. Meron ako narinig na isang vlogger, hindi daw maganda ang ginagawa daw ng mga taga Quadcom dahil daw hindi daw nagiging masaya ngayon ang Pasko ng mga Duterte. Mga putang ina nyo nag-isip ba kayo? Naisip nyo ba kung ilang libo katao ang tinanggalan ninyo ng kasiyahan ng araw ng Pasko? Ilang libong pamilya ang tinanggalan ninyo ng karapatang lumigaya tuwing Pasko. Sa tingin nyo ba tuwing Pasko hindi naaalala ng pamilya ng mga biktima ninyo? Yung 30,000 na yon, yung kanilang mga mahal sa buhay na mahalaga sa kanila. Mga putang ina pala kayo Magaling lang pala kayo, lalong-lalo na tong mga vlogger ni Digonyo. Nako, isa lang masasabi ko sa inyo, mga siraulo kayo, mga gago kayo. Mag-isip muna kayo sa mga sasabihin ninyo. Bago kayo mag-vlog, mag-isip muna kayo. Kung ayaw ninyo, tirahin kayo ni Epifanio Labrador dito sa aming programang Reaction Mo, Birad Ako. Kaya isa lang ang masasabi ko sa inyo, mga tolonggis na mga vlogger kayo, magsitahimik na kayo. Dahil pag ako ang nakaharap ninyo, siguradong mawawalis kayo. Ibabaon ko kayo sa hukay na walang lupa-lupa. Baka gusto nyo sampalin ko kayo na walang kamay-kamay o sipain ko kayo na walang papa. Bahala na kayo mag-isip kung paano ko gagawin yon. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo, wala na kayong magagawa. Kahit ano bang pagbablog ninyo, kahit ano pang sabihin ninyo, wala nang maniniwala sa inyo. At hindi susuko ang gobyernong ito sa mga malademonyong mga amo ninyo, katulad ni Rodrigo Roa Duterte, ni Bongo, ni Bato, at lalong-lalo na itong kanyang anak na manyakis pa sa lahat ng manyakis, mas pokpok pa sa lahat ng pokpok, itong si Sara Bolate, na hindi makontento sa ari ng kanyang asawa, kung sino-sino na lang ang pinapapasok sa kanyang ewan ko ba, talaga naman wala tayong magagawa. Siyempre nakita nyo naman yung tatay, di ba, hindi makontento sa isang babae. Ayun, di ba, harap-harapan, walang magawa yung original niyang asawa. Wala, killer killer itong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya nga kahit pa pumalag yung kasama niya, walang magagawa. Siyempre nililigtas lang niya buhay niya, di ba? Alam naman natin kung gaano ka-kriminal itong si Rodrigo Roa Duterte. So sa mga kababayan po natin, magsaya na po tayo dahil natitiyak ko, mga minamahal ko mga kababayan, na wala na po talagang ligtas itong mga ito at talagang mananagot sila sa ating hukuman. At wala na, hindi na nila magagamit pa yung kanilang mga kapangyarihan sapagkat marami na sa mga Pilipino ang bukas na ang kaisipan dahil nga sa mga
ebidensyang inilitaw po ng ating mga congressman dyan po sa Kamara, mga minamahal kong mga kababayan. Alam nyo, natutuwa po ko dahil kung dati yung mga nagbabash po sa akin, nagagalit sa akin, ngayon po ay kaisa na natin. Meron po tumawag sa akin kagabi, talagang todo pasalamat siya. Sabi niya, salamat kasi hindi ka sumuko. Bandang huli, naintindihan ko na kung bakit ganun na lang yung galit mo sa mga Duterte. Dati hindi, kasi akala ko binayaran ka lang, pero hindi, dahil may mga ebidensya pala talagang magpapatunay na talagang itong mga Duterte sadya talagang mga demonyo, talagang walang mga puso, walang awa, kumbaga plastic lang, no? Mga plastic, ewan ko ba kung ano-ano nila yung mga bida doon sa plastic, man, no? Pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, ang napaka-importante dito, at least mananagot na sila sa kanilang mga kasalanan, at least mananagot na sila sa kanilang mga kasinungalingan, sa kanilang pang-aabuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan, no? Kaya mga kababayan ko, tayo po'y magdiwang, ha? Ito po yung, kumbaga sa atin yung huling halakhak. Kung panahon ni Rodrigo Roa Duterte, siya ay tawa ng tawa, bungisngis ng bungisngis dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Ngayon, lahat ng kalungkutan, lahat ng paghihirap ay mararanasan nila, katulad ng ginawa nila sa ating mga kababayan na pinatay nila na walang kalaban-laban. Kung tutusin, mga minamahal ko mga kababayan, kulang pa nga yung mga buhay ng mga Duterte kahit ubusin pa sila sa dami ng kanilang mga kasalanan o nagawang kasalanan sa ating mga kababayan. Yan po ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. O ngayon, Rodrigo Roa Duterte, sige nga, ipakita mo nga yung bangis mo, pakita mo nga yung ano mo, tapang mo. O baka matapang lang yung baho mong diputa ka. Kumilos ka na. Huwag ka puro dada, Rodrigo Roa Duterte, dahil kilalang kilala ka ng buong Pilipinas na isa kang duwag, isa kang sinungaling, ha? Matapang ka lang kasi may mga tao ka sa paligid mo, pero ang katotohanan, kay Carbonell pa nga lang, umuurong na yung bayag mong diputa ka. Wala ka naman talagang ikakasa, ha? Ay, sinasabi ko sa iyo, Rodrigo Roa Duterte, ha? May katapusan ka ring demonyo ka. May katapusan rin, may katapusan rin lahat ng mga kahayupan ninyong mag-anak kayo. Ha? Basta Duterte, tatak magnanakaw. Basta Duterte, tatak mga artista. Basta mga Duterte, tatak mga traidor. Yan kayo, yan ang katotohanan. Kaya ngayon, isa lang masasabi ko sa inyo mga Duterte, mga putang ina ninyo, mga siraulo kayo, mga gago kayo, mga demonyo kayo na walang karapatang mabuhay dito sa mundo. Kaya sa mga kababayan natin, Luzon, Visayas, Mindanao, hayaan nyo po at araw-araw po tayo po ay magbablog na. Kaya suportahan nyo po itong ating mga vlog. Talagang babatikusin po ng yung lingkod Epifanio Labrador ang lahat po ng kumakalaban sa ating gobyerno. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay ang ating ng bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan. Maraming salamat po.